Paano kung hindi mo talaga siya miss, kundi yung memories na iniwan niya? Ayon sa psychology, minsan kaya tayo nahihirapang mag-move on dahil attached tayo sa pakiramdam ng nakaraan, hindi sa tao. At sa video na ito, aalamin natin kung bakit. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Hindi mo siya na-miss. Yung memories lang ninyo. May mga tao sa buhay natin na kahit matagal nang wala, pakiramdam natin hindi pa rin tayo makamove on. Kapag narinig mo yung paborito ninyong kanta, napapangiti ka pa rin. Kapag napadaan ka sa lugar na dati ninyong pinupuntahan, biglang bumabalik lahat ng alaala. At doon mo may isip, miss ko pa ba talaga siya? Pero ayon sa psychology, minsan hindi naman talaga yung tao ang namimiss natin, kundi yung memories na konektado sa kanya. Dahil ang utak natin hindi lang basta nagtatago ng alaala. Tinatago rin nito yung emosyon na naramdaman natin noong mga panahong iyon. Kaya kapag naaalala mo yung nakaraan, bumabalik din yung feeling ng saya, comfort, excitement, at pagmamahal. Ang problema, madalas hindi na natin napapansin na nagbago na yung tao. Ang hinahabol na lang natin ay yung version niya sa isip natin. Yung dating siya, yung dating kayo. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong kahit nasaktan na ng sobra, bumabalik pa rin. Hindi dahil mahal pa nila yung tao, kundi dahil addicted sila sa pakiramdam na minsang ibinigay nito. Tinatawag ito ng psychology na emotional attachment to memories. Kapag masyadong malalim ang emosyon na konektado sa isang alaala, mas mahirap itong bitawan. Kahit alam mong tapos na, may parte ng isip mo na gustong balikan yung panahong masaya ka pa. Hindi lahat ng namimiss mo ay dapat balikan. Ang kailangan mo lang tanggapin ay hindi na mababalik yung moment na iyon. At okay lang iyon dahil ang memories parte lang ng buhay mo. Hindi sila dapat maging kulungan ng emosyon mo. Ang tunay na pag-move on ay nagsisimula kapag tinanggap mong ang namimiss mo ay hindi yung tao, kundi yung pakiramdam ng dating ikaw noong kasama mo pa siya. 2. Bakit mahirap makamove on kahit ayaw mo na sa tao? May mga pagkakataon na alam mo naman sa sarili mong ayaw mo na sa isang tao. Pagod ka na, nasaktan ka na, alam mong hindi na siya mabuti para sa'yo. Pero kahit ganoon, hindi ka pa rin makamove on. Nalilito ka na rin sa sarili mo. Kung ayaw ko na pala sa kanya, bakit iniisip ko pa rin siya? Ayon sa psychology, hindi kasi laging pagmamahal ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong bumitaw. Attachment na lang ito. Kapag matagal mong nakasama ang isang tao, nasasanay ang utak mo sa presence nila. Nagiging parte sila ng routine mo, emosyon mo, at araw-araw mong buhay. Kaya kahit nasasaktan ka na, may parte ng isip mo na hinahanap pa rin yung nakasanayan. Ito ang tinatawag na emotional dependency. Hindi mo na talaga gusto yung tao, pero namimiss mo yung feeling na may kausap ka. Yung may naghahanap sa'yo. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. At dahil dito, maraming tao ang bumabalik sa relasyon na alam naman nilang hindi na healthy. Hindi dahil mahal pa nila, kundi dahil takot silang maramdaman yung emptiness pagkatapos ng pagkawala. May isa pang dahilan kung bakit mahirap mag-move on. Kapag nasanay ang utak natin sa emotional highs and lows ng isang relasyon, nagiging parang addiction ito. Kaya kahit toxic na, hinahanap-hanap pa rin natin yung atensyon, lambing or validation na minsang ibinigay ng taong iyon. Hindi porket nahihirapan kang bumitaw, ibig sabihin mahal mo pa. Kaya ka lang nahihirapan ay dahil nasanay kang nandyan sila. At ang totoo, hindi lahat ng attachment ay pagmamahal. Trauma lang ito na nagmukhang love. At darating yung araw na maiintindihan mo na ang tunay na peace ay hindi nanggagaling sa paghabol sa taong nanakit sa'yo, kundi sa pagbitaw sa bagay na unti-unting sumisira sa sarili mo. 3. Ang totoong dahilan kung bakit ka attached sa nakaraan. Bakit nga ba may mga taong kahit matagal nang tapos ang lahat, hindi pa rin makaalis sa nakaraan? Paulit-ulit nilang binabalikan yung old messages, pictures at memories na matagal nang wala.
kahit alam nilang mas masasaktan lang sila. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Kapag may isang memory na sobrang connected sa matinding emosyon, mas malalim itong naiimbak sa utak natin. Kaya hindi lang basta alaala ang bumabalik kapag naaalala mo ang nakaraan. Kasama rin dun yung exact emosyon na naramdaman mo noong mga panahong iyon. Yung saya, yung excitement, yung feeling na mahal ka. Dahil kulang tayo sa ganong emosyon sa present life natin, mas lalo nating hinahanap yung nakaraan. Hindi dahil gusto talaga nating bumalik, kundi dahil gusto nating maramdaman ulit yung dating pakiramdam. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagro-romanticize ng past. Sa isip natin parang naging perfect lahat noon. Pero ang totoo, pinipili lang ng utak natin yung moments na gusto nitong maalala. Nakakalimutan natin yung sakit, yung pagod, yung mga gabing umiiyak tayo. Ang natitira na lang ay yung magandang parte ng alaala. Tinatawag ito ng psychology na nostalgia bias. Isang mental tendency kung saan mas pinapaganda ng isip natin ang memories kumpara sa totoong nangyari. Hindi mo talaga namimiss yung tao. Namimiss mo lang yung panahon kung kailan masaya ka pa. Hindi porket masaya noon, ibig sabihin dapat mo itong balikan. May mga memories na maganda lang balikan sa isip, pero hindi na dapat ulitin sa totoong buhay. At habang patuloy kang nakakapit sa nakaraan, mas lalo mong pinipigilan ang sarili mong maranasan yung peace at happiness na naghihintay sa iyo sa present. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi tayo makausad ay dahil masyado tayong attached sa isang version ng buhay na wala na talaga. 4. Memory attachment. Kapag alaala ang hindi mo maiwan, may mga alaala na kahit anong pilit mong kalimutan kusang bumabalik, isang kanta lang, isang lugar, isang amoy. At bigla mong maaalala yung taong matagal mo nang sinusubukang iwan sa isip mo. Hindi mo maintindihan kung bakit parang nakakulong ka pa rin sa nakaraan. Ayon sa psychology, ito ang tinatawag na memory attachment. Isang emotional connection sa mga alaala na naging malaking parte ng buhay natin. Kapag may memory na konektado sa matinding emosyon, mas tumatatak ito sa utak. Kaya hindi lang tao ang naaalala natin, kundi pati yung pakiramdam ng mga panahong kasama natin sila. Yung saya, yung comfort, yung pakiramdam na may taong nakakaintindi sa'yo. At habang mas emotionally meaningful ang isang memory, mas mahirap itong bitawan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong matagal nang wala sa buhay natin, pero parang may epekto pa rin hanggang ngayon. Hindi dahil mahal pa natin sila, kundi dahil nakakabit pa rin tayo sa mga alaalang iniwan nila. Nagiging safe place natin ang memories. Kapag malungkot tayo, doon tayo bumabalik. Kapag feeling natin mag-isa tayo, inaalala natin yung mga panahong masaya pa tayo. Pero may danger din dito. Kapag masyado kang attached sa memories, pwede kang mawalan ng connection sa present. Habang patuloy mong hinahabol yung dating naramdaman mo, hindi mo napapansin na may mga bagong pagkakataon nang dumadaan sa buhay mo. At ang masakit, ang taong namimiss mo ay hindi na yung totoong tao ngayon. Version na lang siya sa isip mo. Okay lang maalala ang nakaraan. Okay lang ma-miss yung memories. Pero huwag mong hayaang maging dahilan iyon para manatili ka sa isang chapter ng buhay na tapos na. Dahil ang memories ay parte lang ng kwento mo. Hindi sila ang buong buhay mo. 5. Hindi pag-ibig ang hinahabol mo, kundi yung pakiramdam noon. May mga pagkakataon na akala mo mahal mo pa rin yung isang tao. Kaya paulit-ulit mo siyang naiisip, hinahanap, at hindi mo pa rin kayang tuluyang bitawan. Pero paano kung hindi na talaga siya ang gusto mo? Paano kung ang totoo, yung pakiramdam nung mga panahong kasama mo siya ang hinahanap mo? Ayon sa psychology, maraming tao ang nahihirapang mag-move on hindi dahil mahal pa nila yung tao, kundi dahil attached sila sa emotions na naramdaman nila noon. Kapag may isang tao na naging source ng happiness, comfort at validation sa buhay natin, nagkakaroon ng malalim na emotional imprint sa utak. Kaya kahit mawala na sila, hinahanap pa rin ng isip natin yung dating feeling na ibinibigay nila. Yung excitement kapag may message. Yung saya
kapag magkasama kayo. Yung pakiramdam na importante ka sa isang tao. At habang tumatagal, hindi mo namamalayan na hindi na yung tao ang hinahabol mo, kundi yung version ng sarili mo noong masaya ka pa. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan, kahit alam mong toxic na yung relasyon, may parte pa rin sa'yo na gustong bumalik. Hindi dahil gusto mo pa yung sakit, kundi dahil namimiss mo yung emotional comfort na minsang naramdaman mo. Hindi lahat ng nagpapasaya sa'yo noon ay dapat mong balikan ngayon. May mga tao na dumaan lang para turuan ka kung ano ang feeling ng mahalin, pero hindi ibig sabihin sila na ang taong para sa'yo habang buhay. Ang pinakamahirap tanggapin ay ito. Hindi mo na talaga mahal yung tao. Namimiss mo lang yung pakiramdam na buo ka noong kasama mo pa siya. Pero darating yung araw na maiintindihan mo na hindi mo kailangang bumalik sa nakaraan para maramdaman ulit yung happiness. Dahil may mga bagong tao, bagong memories, at bagong bersyon ng sarili mo na naghihintay palang mabuo. 6. Bakit masakit pa rin kahit matagal nang tapos? Psychology explained. Minsan mapapaisip ka na lang, bakit hanggang ngayon masakit pa rin? Matagal na kayong wala. Matagal nang tapos ang lahat. Pero kapag may bagay na nagpapaalala sa kanya, bumabalik pa rin yung sakit na akala mo okay ka na. At ayon sa psychology, normal lang ito. Dahil ang emotional pain ay hindi basta nawawala kapag natapos ang isang relasyon. Ang utak natin ay may tendency na panatilihin yung memories na may malalim na emotional impact. Kapag totoong naging importante sa iyo ang isang tao, nagiging parte siya ng emotional system mo. Kaya kapag nawala sila, hindi lang simpleng pagkawala ang nararamdaman mo. Para itong withdrawal. Katulad ng isang taong nasanay sa isang bagay, hinahanap ng utak mo yung dating comfort, attention, at emotional connection na minsang nandyan. Ito ang dahilan kung bakit kahit gusto mo nang kalimutan, may mga gabi pa rin na bigla mo silang maaalala. Pero may isa pang dahilan kung bakit tumatagal ang sakit. Hindi yung tao mismo ang masakit mawala, kundi yung future na inimagine mo kasama sila. Yung mga plano, yung mga pangarap, yung idea na akala mo sila na hanggang dulo. Kapag nasira iyon, parang may parte ng buhay mo na biglang nawala rin. At habang pilit mong iniisip kung ano ang mali o kung ano pa sana ang pwede mong ginawa, mas lalo kang naiiwan sa nakaraan. Hindi porket masakit pa rin, ibig sabihin dapat mong balikan. Healing is not forgetting. Hindi ibig sabihin na wala ka nang mararamdaman. Ibig sabihin lang nito, unti-unti mong tinatanggap na may mga bagay talagang hindi na mababalik. At balang araw, mapapansin mo na lang, hindi na mabigat alalahanin yung nakaraan. Dahil natutunan mo nang mabuhay nang hindi nakakapit sa mga taong matagal nang umalis sa buhay mo. 7. Ang psychology ng pagkakapit sa mga alaala. Bakit nga ba may mga alaala na kahit gaano katagal ang lumipas, hindi pa rin natin kayang bitawan? Minsan isang kanta lang ang marinig mo, biglang bumabalik lahat. Yung saya, yung lungkot, yung taong akala mo matagal mo nang nakalimutan. At ayon sa psychology, may dahilan kung bakit sobrang kapit natin sa memories. Ang utak kasi natin ay mas madaling magtago ng alaala kapag konektado ito sa matinding emosyon. Kaya habang mas masaya, mas masakit o mas meaningful ang isang moment, mas tumatatak ito sa isip natin. Hindi lang natin naalala yung pangyayari, naaalala rin natin yung pakiramdam habang nangyayari iyon. Kahit alam mong tapos na ang lahat, bumabalik ka pa rin sa memories dahil doon mo huling naramdaman yung comfort, pagmamahal o saya na matagal mo nang hinahanap. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong hirap mag-move on. Hindi dahil gusto pa nila yung tao, kundi dahil attached sila sa emotional experience na konektado sa nakaraan. Ang memories nagiging escape natin sa realidad. Kapag malungkot tayo sa present, mas pinipili nating balikan yung mga panahon na pakiramdam natin mas okay pa ang buhay. Pero may downside din ito. Kapag masyado kang nakakapit sa alaala, hindi mo napapansin na lumilipas ang present moment mo. Habang paulit-ulit mong binubuhay yung nakaraan sa isip mo, unti-unti mong nakakalimutang gumawa ng bagong memories para sa sarili mo. At ang masakit, idealized version na lang ng nakaraan ang hawak natin.
Pinapaganda ito ng isip natin habang unti-unti nating kinakalimutan kung bakit nga ba ito natapos. Okay lang alalahanin ang nakaraan. Okay lang mamiss ang mga memories. Pero huwag mong hayaang doon umiikot ang buong buhay mo. Dahil ang memories ay paalala lang ng mga bagay na nangyari. Hindi sila dapat maging dahilan para huminto ka sa pag-usad. 8. Minsan hindi tao ang namimiss mo, kundi yung dating ikaw. May mga tao na kahit matagal nang wala sa buhay mo, pakiramdam mo may kulang pa rin. Akala mo sila yung namimiss mo. Hindi naman talaga yung tao ang hinahanap mo, kundi yung version ng sarili mo noong kasama mo pa sila. Yung ikaw na masaya. Yung ikaw na palangiti. Yung ikaw na may inaabangang message araw-araw. Yung ikaw na marunong pang maniwala sa love at future. Ayon sa psychology, malakas ang koneksyon ng memories sa identity natin. Kapag may isang tao na naging malaking parte ng buhay mo, nakakabit din sa kanila yung version ng sarili mo noong panahon na yon. Kaya kapag nawala sila, parang may parte rin ng pagkatao mo ang nawala. At ito ang dahilan kung bakit minsan sobrang hirap mag-move on. Hindi lang relasyon ang iniiyakan mo. Iniiyakan mo rin yung dating ikaw na hindi mo na mahanap ngayon. Minsan namimiss mo yung panahon kung kailan mas simple ang lahat. Yung panahon na excited ka pa sa buhay. At dahil konektado iyon sa isang tao, akala mo sila pa rin ang kailangan mo para maging masaya ulit. Pero ang totoo, hindi sila ang dahilan kung bakit naging espesyal ka noon. Naging masaya ka dahil marunong kang magmahal, marami kang pangarap, totoo yung emotions mo. At lahat ng yon, nasa loob mo pa rin hanggang ngayon. Hindi lang napapansin dahil natatakpan ng pain at attachment sa nakaraan. Hindi mo kailangang bumalik sa dating tao para mahanap ulit yung dating sarili mo. Pwede kang magsimula ulit, pwede kang maging masaya ulit. At pwede mong mabuo yung sarili mo nang hindi nakakapit sa isang taong matagal nang umalis sa buhay mo. Ang tunay na healing ay nagsisimula kapag na-realize mong hindi yung tao ang nawawala, kundi yung connection mo sa sarili mo. 9. Why we romanticize the past psychology sa Tagalog. Bakit kapag iniisip natin ang nakaraan, parang mas maganda ito kaysa sa totoong nangyari? Yung mga panahong dati namang ordinaryo lang, biglang nagiging espesyal sa alaala natin. Yung mga taong minsan nating iniiyakan parang nagmumukhang perfect habang tumatagal. At ayon sa psychology, normal lang ito. Tinatawag itong romanticizing the past o nostalgia bias. Isa itong mental tendency kung saan mas pinapaganda ng utak natin ang memories habang lumilipas ang panahon. Kapag tapos na ang isang experience, unti-unting nawawala sa isip natin yung stress, pagod, at sakit na kasama nito. Ang mas natitira ay yung emotional highlights, yung masasayang moments, yung pakiramdam na may kasama ka, yung mga panahong pakiramdam mo okay pa ang lahat. Akala natin namimiss natin yung tao o yung relationship. Pero ang totoo, namimiss lang natin yung emotions na konektado sa memories na yon. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong gustong bumalik sa nakaraan kahit alam nilang nasaktan sila noon. Pinapaniwala tayo ng isip natin na baka kapag bumalik tayo, mararamdaman natin ulit yung happiness na minsang nawala. Pero may danger ang sobrang pagro-romanticize sa past. Kapag masyado kang nakakapit sa idealized memories, nakakalimutan mo kung bakit nga ba natapos ang lahat. Nakikita mo lang yung magagandang parte habang binubura ng isip mo yung dahilan kung bakit ka nasaktan. At habang mas iniisip mong mas maganda noon, mas lalo mong nahihirapang i-appreciate yung present life mo. Hindi lahat ng maganda sa alaala ay maganda pa ring balikan sa realidad. May mga bagay na espesyal lang dahil tapos na sila. Ang dahilan kung bakit parang sobrang ganda ng nakaraan ay dahil hindi na ito pwedeng maulit. Pero hindi ibig sabihin noon na doon na matatapos ang happiness mo. Dahil may mga bagong moments pa na kayang magpasaya sa'yo kapag natutunan mong bitawan yung idealized version ng kahapon. 10. Kapag memories ang comfort zone mo, psikolohiya ng attachment. May mga tao na kahit gustong mag-move on, paulit-ulit pa ring bumabalik sa nakaraan. Binabalikan yung old conversations, tinitingnan yung lumang pictures,
paulit-ulit na iniisip yung mga moments na matagal nang tapos. Hindi nila namamalayan na yung memories na mismo ang naging comfort zone nila. Ayon sa psychology, natural sa utak natin na kumapit sa mga bagay na pamilyar. Kahit masakit pa ito, mas pinipili ng isip natin ang nakasanayan kaysa sa uncertainty ng bagong simula. Kaya kapag may isang tao o panahon na naging malaking source ng comfort at emotional security sa buhay mo, mahirap itong i-let go. Hindi dahil gusto mong masaktan ulit, kundi dahil takot kang harapin yung emptiness pagkatapos mawala ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mas pinipiling mabuhay sa alaala kaysa gumawa ng bagong memories. Sa isip nila, mas safe manatili sa nakaraan kaysa sumugal ulit sa possibility na masaktan. Pero habang mas tumatagal kang nakakapit sa memories, mas lalo kang napapalayo sa present life mo. Unti-unti mong nakakalimutang mabuhay sa kasalukuyan dahil mas occupied ka sa mga bagay na wala na. At ang masakit, hindi mo na talaga mahal yung tao. Yung memories na lang ang ayaw mong bitawan. Dahil doon mo huling naramdaman yung comfort, atensyon at version ng sarili mong masaya pa. Hindi masama alalahanin ang nakaraan. Ang nagiging problema ay kapag doon ka na lang nabubuhay. Dahil ang buhay mo hindi dapat umiikot sa mga alaalang tapos na. May mga bagong experiences, bagong tao, at bagong happiness na hindi mo makikita hanggat nakakulong ka sa kahapon. Ang tunay na freedom ay nagsisimula kapag tinanggap mong ang memories ay parte lang ng buhay mo. Hindi sila ang dapat maging tahanan ng puso mo. At ngayon gusto kong iwan sa iyo ang tanong na ito. Ilang beses mo nang pilit binabalikan ang isang bagay na matagal nang tapos? At ilang beses mo nang kinapitan ng memories kahit alam mong hindi na ito makakabuti sa'yo? Hindi natin kailangang kalimutan ang nakaraan para makapag-heal. Ang kailangan lang natin ay tanggapin na may mga chapter sa buhay na hanggang alaala na lang talaga. Dahil habang patuloy kang nakakapit sa kahapon, baka hindi mo napapansin na may mas magandang bagay nang naghihintay sa'yo sa present. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.